Ang pangalan mo ay Chen Yunkai. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, maliban sa pagiging sobrang gwapo mo, at sa pagkakaroon ng sobrang swerte, wala ka ng ibang silbi. Madalas kang nakakaramdam ng hiya dahil dito. Noong nasa elementarya ka, palagi kang nakakapulot ng pera. Kaya naman, hindi maubos-ubos ang baon mo. Sa umaga, bibigyan ka ng nanay mo ng 5 piso. Pagsapit ng gabi, makakapag-uwi ka ng 100. Nang maglaon, tumigil na sa pagtatrabaho ang nanay mo. Araw-araw ka na niyang hinihila, para mamulot ng pera kung saan-saan. Dahil dito, napabayan mo ng husto ang iyong pag-aaral. Noong nasa high school ka, napakababa ng mga grado mo. Sa totoo lang, hindi ka dapat makakapasa sa senior high. Pero noong high school entrance exam, sa lahat ng mga pagsusulit, ang mga nakaupo sa harap mo ay puro matatalinong kaklase mong babae na may gusto sa'yo. Pilit silang nag-abot sa'yo ng mga sagot, at matagumpay ka nilang naipasok sa Jinhai City Key High School. Noong nasa high school ka na, mababa pa rin ang mga grado mo. Imposibleng makapasa ka sa kolehiyo. Ngunit, isang araw bago ang college entrance exam, nanaginip ka, na panaginipan mo ang test paper sa language, math, English, at science, na lumulutang-lutang sa harap mo. Habang tulog gising ka, kinopya mo ang mga test paper nang hindi mo namamalayan, at ipinasagot mo ito sa matalino mong kaklaseng babae. Pagkatapos, ang nakuha mong score sa college entrance exam ay 666 na puntos. Ang ganda ng score mo. Muntik ka nang maging top-notcher sa buong probinsya. Sobrang takot na takot ka noon. Hindi na ito matatawag na pambihirang galing lang. Paladyos na ang tawag dito. Nang malaman ng mga kaklase mo ang score mo, natulala sila, napanganga ang mga guro mo. Ibinalaban ng tatay mo ang hawak ng sinturong gawa sa balat, at tumingin sa iyo na may halong pagtataka. Hindi niya inakala na isa ka palang magaling na estudyante. Sa loob ng mga taon na ito, ang galing mong magtago, ha? Wala kang masabi. Pagkatapos noon, natanggap ka sa Jinhai University, isa sa top 5 na universidad sa buong bansa. Ang kurso mo ay Embedded Systems, at nakatanggap ka pa ng 200,000 scholarship mula sa gobyerno ng inyong bayan. Nagsimula na ang klase sa universidad. Kinuha mo ang iyong mga libro. Nang makita mo ang laman ng textbook para sa Embedded Systems, pakiramdam mo ay gumuho ang mundo mo. Ano ang pinagkaiba nito sa isang librong hindi maintindihan? Malinaw na, ang swerte mo ay nagdala sa iyo sa isang level na hindi talaga para sa iyo. Nagtiyaga ka lang hanggang sa umabot ka sa third year job fair ng universidad. Sa totoo lang, base sa mga grado mo sa iyong kurso, walang kumpanya ang dapat na maging interesado sa iyo. Alam mo rin naman iyon sa sarili mo. Plano mo na pagkatapos ng kolehiyo, uuwi ka na lang sa inyo para manahin ang babuyan ng tatay mo. Kasama pa ang 50 hektarya ng lupain. Ngunit, nagbago ang ihip ng hangin. Nakilala mo ang isang napakapamahiing boss na taga Chaoshan, si Zhao Jinpeng. Noong oras na iyon, sa gitna ng napakaraming tao sa kantina, nakita ka ni Zhao Jinpeng at agad kang nagustuhan. Maayos ang kanyang pananamit, mukha siyang isang malaking boss. May kasama pa siyang isang monghe na nakasuot ng kasaya. Sila'y kusang lumapit, umupo sa tapat mo. Ipinakilala sa iyo ni Zhao Jinpeng ang kanyang kumpanya, ang Xinyuan Machinery Manufacturing Responsibility Company Limited. Narinig mo na ang tungkol sa kumpanyang ito. Isa ito sa mga kumpanya sa listahan ng job fair kamakailan. Nabibilang ito sa sektor ng heavy industry manufacturing. Paggawa ng excavator, hindi na makapaghintay si Zhao Jinpeng at hiningi sa iyo ang bazi mo. Naguguluhan ka, hindi ba dapat resume muna ang tinitingnan sa isang interview? Hindi mo na ito masyadong inisip, ibinigay mo pa rin ang iyong bazi. Pagkatapos tingnan ng matabang monghe sa tabi ni Zhao Jinpeng ang bazi mo. At pagkatapos niyang magbilang sa kanyang mga daliri, palakas niyang hinampes ang mesa. Pagkatapos ay itinuro kanya at sinabi kay Zhao Jinpeng. Siya na nga, napakalakas ng boses ng matabang monghe. Naaga nito ang atensyon ng maraming kaklase. Agad kang tumayo at malakas na itinanggi ito. Hindi ako si Neza. Ang excitement sa mukha ni Zhao Jinpeng ay hindi may tago. Binigyan kanya ng napakataas na offer. Bibigyan ka pa raw niya ng 50,000 pisong settle-in fee. Hindi ka na nag-isip pa. Agad mo itong tinanggihan. Iniisip mong may masama siyang balak. Kasi naman, kahit na ang top student sa klase ninyo, ay hindi nakakuha ng ganoon kagandang offer. Pero ikaw, ano ba ang kakayahan mo? Ang pagiging self-aware, iyon ang pinakamagandang katangian mo. Gayunpaman, minamaliit mo ang determinasyon ni Zhao Jinpeng. Araw-araw ka pa niyang inaabangan sa labas ng dormitoryo mo. Saan ka man magpunta, sumusunod siya. Sinusubukan pa nga niyang magsuksok ng maraming pera sa iyong bulsa. Natakot ka ng husto. Inisip mong baliw ang taong ito. Dali-dali kang pumunta sa guidance counselor mo para ipaliwanag ang sitwasyon. Naisip din ng counselor na baliw si Zhao Jinpeng. Kaya tumawag siya ng security guard ng eskwelahan. At pinalaya si Zhao Jinpeng palabas ng eskwelahan. Pero muli, minamaliit mo ang determinasyon ni Zhao Jinpeng na kunin ka. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang tatay mo. Kasama pa niya si Zhao Jinpeng na mukhang sip-sip. Nang ilabas ng tatay mo ang kanyang sinturon, alam mo nang may lihim na silang kasunduan. Sabi na nga ba, ang mga sinabi ng tatay mo ay hindi na iba sa inaasahan mo. Hawak-hawak niya ang sinturon. Habang nakaturo sa iyo, sinabi niya, sinuri ko na ang kumpanya ni Jizang. Tatinong kumpanya yan. Kaya ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, pumasok ka sa kumpanya niya para magtrabaho. O pangalawa, makakatikim ka ng bagbog sa akin.
At pagkatapos ay uuwi kang kasama ko para mag-alaga ng baboy. At magsaka. Ay, teka, nakalimutan kong sabihin sa'yo, pinalaki na natin ang babuyan sa bahay. Mayroon na tayong mahigit 1,000 bik. At ikaw lang mag-isa ang mag-aasikaso sa lahat nun. Pumili ka. Ano? Hindi ka makaimik. Pagpipilian ba talaga to? 1,000. Ako lang mag-isa. Grabe naman. At tulad ng inaasahan, pinili mong sumali sa kumpanya ni Zhao Jinpeng. Dahil na-realize mo, na wala namang masama sa pag-aalaga ng baboy. Pero ang manatili sa syudad para magsumikap. Para sa iyo, ay tila mas maraming oportunidad, di ba? At sa totoo lang, mula noong pumasok ka sa trabaho, lalong gumanda ang benta ng kumpanya. Parami ng parami ang naibentang excavator. At palaki ng palaki ang operasyon ng kumpanya. Ang kasalukuyan mong posisyon ay Signing and Reception Clerk ng Sales Department. Ito'y isang posisyon na si Jinpeng mismo ang lumikha para lang sa'yo. Ang job level mo ay K5. Kapantay ng isang supervisor, buwan ng sahod na 30,000, kasama ang komisyon. 6 na insurance at 2 pondo. Hindi kailangang mag-time in. Flexible ang oras ng pagpasok. Ang pangunahing tungkulin mo ay, kapag may dalang kliyente ang sales sa kumpanya para makipag-usap sa negosyo. O kapag pipirma na ng kontrata, kailangan mo lang na naruroon ka. Basta't naruroon ka, 79 sa 100 beses ay siguradong magsasara ang deal. Siyempre, ikaw mismo, tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pamahiin. Ay palaging may pag-aalinlangan. Ang tingin mo lang, ang patuloy na paglago ng kumpanya, ay bunga ng pinagsamang pagsisikap ng lahat, ngunit paulit-ulit na pinapatunayan sa iyo ng realidad. Chen Yunkai, talagang ang pampaswerte ka. Simula ng kwento, Jinhai City, Xinyuan Machinery Manufacturing Co., Limited. Ikalimang palapag ng office building. Sa loob ng isang malaking conference room. Sa entablado, ang matabang boss na si Zhao Jinpeng ay seryosong nakaupo. Sa ibaba naman, ang lahat ng mahigit 50 empleyado ng sales department ay nakaupo ng tuwid. Tumikim si Zhao Jinpeng at inilibot ang tingin sa mga tao sa ibaba. Kumpleto na ba ang mga pogi? Ang sekretarya, na may hawak na listahan ng mga pangalan, ay lumapit sa kanya. Boss, kumpleto na po ang sales department. Nandyan na ba ang ating pampaswerte? Tanong ulit ni Zhao Jinpeng. Ayun, natutulog doon. Itinuro ng sekretarya ang 3 hilera malapit sa bintana, kung saan may isang gwapong binata na nakayukyok sa mesa at himbing na himbing sa tulog. Tumingin doon si Zhao Jinpeng. Hindi lang sa hindi siya nagalit. Sa halip, baka sa mukha niya ang paglalamang. Pakilagyan mo ng Amerikana ang ating mascot. Baka lamigin yan habang natutulog. Habang sinasabi ito, hinubad ni Zhao Jinpeng ang kanyang Amerikana. Tumango ang sekretarya, dala-dala ang Amerikana ni Zhao Jinpeng. Lumapit ito, at dahan-dahang ipinatong sa iyong mga balikat. Pagkatapos, sinadyang hinaan ni Zhao Jinpeng ang kanyang boses, na para bang takot siyang magising ka. Pag-ulong niyang sinabi, ngayong araw, may pulong ang sales department. May 3 bagay akong iaanunsyo. Ang una, kahapon, may isang taong pumirma ng kontrata sa isang kliyente. Pero hindi niya isinama si Chen Yunkai. Dahil doon, nagkaproblema. Pagkasabi nito, hindi napigilan ni Zhao Jinpeng na lakasan ang kanyang boses. Minamalas nga naman at natimbog pa sa isang raid. Yung malaking kliyente, nakakulong pa rin sa presinto. Hindi na kailangang isipin pa. Siguradong wala na ang deal na to. Order yun ng 40 malalaking excavator, ha? Habang nagsasalita si Zhao Jinpeng, lalo siyang nagagalit. Malakas niyang hinampos ang mesa. At masamang tumingin sa isang matabang lalaki sa ibaba. Sinabi niya sa mahigpit na tono, Chen Duo, ikaw na, tumayo ka. Ipaliwanag mo ang pagkakamali mo sa harap ng lahat. Nanginginig na tumayo ang dambuhalang si Chen Duo. Naglabas siya ng isang sulat ng pag-amin, na para bang batang monghe na bumibigkas ng dasal. Kagalang-galang na boss, mga kagalang-galang na kasamahan sa sales department, kagalang-galang na Kuya Yunkai. Tungkol po sa nangyari kahapon, kasalanan ko po talaga iyon. Nagmamadali po kasi ako noon. Kaya nakalimutan ko pong tawagin si Kuya Yunkai. Dahil wala si Kuya Yunkai para asikasuhin ang sitwasyon. Kaya noong pumipirma ng kontrata, nagkaroon ng hindi inaasahang problema. Ipinapangako kung hindi na mauulit ang ganito kasimpleng pagkakamali. Paumanhin po, pagkatapos niyang magsalita, si Chen Duo ay humarap kay Zhao Jinpeng. At yumuko ng isang beses. Umalma ng gusto ang ekspresyon ni Zhao Jinpeng. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Maupo ka na, huwag na itong mauulit, ha? Pagkatapos magsalita, nilaybot ni Zhao Jinpeng ng tingin ang mga tao sa harap niya. At inulit ang dati na niyang sinasabi. Kailangan niyong tandaang mabuti, na tuwing pipirma kayo ng kontrata, o makikipag-usap para sa isang deal, dapat ninyong isama si Chen Yunkai. Ito ang pinakamahigpit na patakaran ng ating sales department. Narinig niyo ba? Sunod-sunod na tumango ang lahat. Tumikin si Zhao Jinpeng. Saka nagpatuloy sa pagsasalita. Ngayon, iaanunsyo ko ang ikalawang bagay. Ang ating kumpanya ay kasalukuyang palaki ng palaki. Ang ating negosyo ay lalo pang lumalago. Para sa ikauunlad ng kumpanya, nagpa siya akong italaga ang kasalukuyang sales director, si Wang Defa, sa ibang bansa para palawakin ang ating negosyo. Para subukang may benta ang mga excavator ng ating Xinyuan. Sa buong mundo, nagmamadaling umalis si Wang Defa. Nakalabas na siya ng bansa. Ipagpaliban muna natin ang kanyang despedida. Tungkol naman sa kanyang posisyon bilang sales director. Pansamantala itong pamamahalaan ng bagong sultan na si Chen Jiyuan.
Salubungin natin ng palakpakan si Sales Director Chen. Pagkatapos niyang magsalita, si Chen Ji-yuan, na may matulis na mukha at pisnging parang sa unggoy, ay tumayo mula sa karamihan. Pinangunahan ni Zhao Jinpeng ang pagpalakpak. Sinundan ito ng ilang palakpak mula sa mga kasamahan sa ibaba. Sa paanyaya ni Zhao Jinpeng, umakyat si Chen Ji-yuan sa entablado. Buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang sarili. Ako si Chen Ji-yuan. Nagtapos ako sa 1985 at 211 university. 3 taon na ang nakalipas, nag-aral ako sa Amerika. Nag-aral ako sa Sloan School of Management ng MIT. Para sa master's degree sa Business Analytics. Napakataas ng mga grado ko. Naniniwala ako na sa ilalim ng aking pamumuno, mas gaganda pa lalo ang performance ng sales department. Puno ng pag-asang tumingin si Chen Ji-yuan sa mga manonood. Ngunit, ang inaasahan niyang palakpakan, ay hindi narinig, nang tumingin siya sa paligid. Ang mga kasamahan sa ibaba, ay nagtinginan lang sa isa't isa. Ang ilan ay nagsimula ng mag-cellphone. May mga nag-uusap, may mga kumakain ng almusal, at mayroon pang ang natutulog. Nagsimulang manginig ang gilid ng labi ni Chen Ji-yuan. At kitang-kita ang mabilis na pagbabago. Ang kulay ng kanyang mukha, mukhang hindi magalang ang mga empleyado ng kumpanya niyo. Isang alang-inang ngiti ang isinukli ng boss na si Zhao Jinpeng. Agad siyang tumayo para ayusin ang sitwasyon. Palakpakan naman dyan. Pagkasabi niya nito, napilitan lang pumalakpak ang mga kasamahan. Pak, 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 pak. Sabi ni Chen Ji-yuan na may pilit ng ngiti. Mukhang hindi ninyo pa ako masyadong tanggap. Pero huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng tunay na resulta. Para makuha ang palakpak ninyong lahat. Pagkatapos niyang magsalita, bumaba na si Chen Ji-yuan. Samantala, si Zhao Jinpeng naman, ay tumikim para linisin ang kanyang lalamunan. At muling nag-anunsyo. Ngayon, i-aanunsyo ko ang ikatlong bagay. Kamakailan, sumama ang pakiramdam ko dahil sa aking 3 highs. Nagdesisyon na ako, pupunta ako sa Cloud Mist Valley para sa isang retreat sa loob ng 1 buwan. Para alagaan ang aking kalusugan. Sa panahong iyon, maaaring patay ang aking cellphone. Lahat ng gawain sa sales department, ay ipapamahala ko ng buo kay Director Chen. Mga bagay, yun lang ang mga bagay na iyon. Tapos na ang meeting. Sa sandaling ito, sa opisina ng mga empleyado ng sales department, pinusat mo ang iyong mga matang inaantok pa. Binuksan mo ang computer, handa nang pumili ng pelikulang papanoorin. Lucky bro, libre kitang milk tea. Sa sandaling iyon, si Chen Duo mula sa katabing cubicle, ay masayang nag-abot sa iyo ng isang baso ng milk tea. Ito ay Go Nazy milk tea. Napakasarap, salamat. Kinuha mo ang straw, at itinusok ito. Sunod-sunod ang iyong paghigop, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-inom. Nagtanong ka, oo nga pala, Old Chen. Ano ang sinabi ni boss sa meeting kanina? Tulog ako buong oras, hindi ko narinig ng malinaw. May sinabi siyang 3 bagay. Sagot ni Chen Duo. 3 bagay. Ang dami naman. Gulat na gulat ka. Dahil dito, ikinwento ni Chen Duo ang lahat ng detalyado. Pagkatapos mong makinig, bigla kang nagtanong, ano nga palang pangalan ng bagong sales director? Kinamot ni Chen Duo ang kanyang ulo. Malalim ang iniisip, ang apelyido niya ay parang Chen. Chen ano nga ba ulit ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Chen Ji-yuan. Ang magandang katrabaho sa cubicle sa kaliwa, si Su Yat-ing, ay lumapit at sumabat sa usapan. Chen Ji-yuan, hindi maganda pakinggan. HMMM, ang pangalan na iyan, napapakamot ka tuloy sa ulo mo. Parang may gusto kang sabihin pero nag-aalangan ka. Oo nga, di ba? Frank ka kasing tao si Su Yat-ing. Kung anong nasa isip niya, iyon ang sinasabi niya. Habang naglalagay siya ng nail polish, pag-ulong siyang nagsalita, hindi ko alam kung ano ba ang iniisip ni boss. Bakit siya kumuha ng sales director na malas ang pangalan? Talagang malas, di ba parang kabiguan ang kahulugan niyan? Pakiramdam ko, kokontrahin ng taong iyan ang kakayahan mong magdala ng swerte, Kuya Swerte. Kuya Swerte, kailangan mong lumayo sa taong iyan. Pagkasabi niya yon, ang ilang katrabaho sa paligid, ay lumapit na rin, at nagsimula na ang tsismisan. Walang tigil sa kadadaldal, sa tingin ko rin ay hindi maganda ang pangalan ng taong iyon. Siguro ay pinahalagahan lang ng boss ang kanyang pinag-aralan. Di ba sinabi niya mismo sa meeting? May master's degree daw siya sa SM School of Management mula sa Massachusetts Institute of Technology. Kaya pala galing sa ibang bansa. Anong galing sa ibang bansa o pagong? Kahit pa dumating ang matandang pagong mula sa Journey to the West. Hindi pa rin ako bilib sa kanya. Si Kuya Swerte lang ang kinikilala ko. Si Kuya Swerte lang ang makakatulong sa atin na yumaman. Sa mga oras na iyon, biglang nagsalita si Chen Cheng. Noong meeting, sinadya kong tingnan ang mukha ni Chen Ji-yuan. Matulis ang nguso at parang unggoy ang mukha ng lalaking ito. Hindi siya mukhang mabuting tao. Sa mga araw na wala ang boss, manahimik na lang muna tayo. Mag-ingat tayo. Kung mayroon mang problema, hintayin nating bumalik ang boss bago tayo magsumbong. Sunod-sunod na tumango ang mga katrabaho. Bilang pagsang-ayon, ng mga sandaling iyon, nandyan na ang boss. Biglang sumigaw ang isang katrabaho. Sa sumunod na segundo, nagkanya-kanyang takbuhan ang mga katrabaho. Sa isang iglap, nag-alisan silang lahat. Nagmamadali silang bumalik sa kani-kanilang pwesto. Minsan, nakakunot ang kanilang mga noo habang nakatitig sa computer screen. Minsan naman ay abala sa pagpindot sa keyboard. Minsan naman ay inilalabas ang kanilang cellphone. Tumatawag sa isang numerong hindi naman nag-e-exist. Nangangamusta sa kausap sa kabilang linya.
Para bang mayroon silang inaasikasong napakahalagang isyu ng bansa, na kapag huminto sila kahit isang segundo, ay para bang guguho na ang mundo. At ang itsura ng mga empleyadong seryosong nagtatrabaho, ay ikinatuwa ng kapapasok lang sa opisina na si Zhao Jinpeng. Lubos siyang nasiyahan, nakalagay ang kanyang mga kamay sa likuran, habang nakausli ang malaki niyang tiyan, at nag-iinspeksyon siya sa buong paligid. Sa likuran ni Zhao Jinpeng, nakasunod si Chen Jiyuan. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa sa pwesto mo. Nakita kanilang nanonood ng pelikula. Ang pangalan ng pelikula ay Paliparin ng mga Nooks, at hindi ka pa gumagamit ng earphones. Naka-loudspeaker ka pa habang nanonood. 2 nook na nga ang kinain mo. Pero ang binayaran mo ay para lang sa 1 nook. Hindi ba't pang-aapi na yan sa taong matino? Sa totoo lang, medyo malakas ang tunog mula sa speaker. Makikita ang pagkainis sa mukha ni Chen Jiyuan. Siguro gusto niyang mag-astang boss. O siguro gusto niyang magpapansin kay Zhao Jinpeng. Tinapak niya ang balikat mo. Saka nagusisa, bakit ka nanonood ng pelikula sa oras ng trabaho? Kasi wala akong ginagawa, Sagot mo ng may buong kumpiyansa. Chen Jiyuan. Lumingon si Chen Jiyuan kay Zhao Jinpeng, na para bang nagsusumbong, pero nakita niyang iwinagay